July 7 taong 2009 ay nagimbal na lang ang buong mamamayan ng Hong Kong nang matagpuan na ang nawawalang pamilya. Sila ay ang pamilyang Tam. Hindi halos masikmura ng otoridad ang sinapit ng pamilyang ito dahil ang mga ito ay natagpuan na nakabaon at sinimento. Ang kasong ito ay pinag-usapan hindi lang sa Hong Kong kundi sa buong China at hindi halos makapaniwala ang mga kakilala at mga kaibigan nila kung bakit ang pamilyang namumuhay lang ng marangal ay naging biktima pa ng taong halang ang kaluluwa. Ngunit, papaano nga ba ito nangyari sa pamilyang Tam? At sino ang bukod tanging salarin? Ito ang aalamin natin ngayon sa videong ito. Sina Tam Xingfei at Tung Yanyi ay nagmula sa Guangdong Province ng Zhongshan, Mainland China at lumipat sila sa Hong Kong para makipagsapalaran. Ang mag-asawa ay 11 taon na ding kasal at may 2 anak na mga babae. Ang nakakatanda ay si Tam Hew-man at ang bunso ay si Tam Hew-ying. Ang kanilang pamilya ay naninirahan naman sa abandonadong recycling station ng Pingche Village sa Wuzhou South Road, New Territories, Hong Kong. Si Xingfei ay nagtatrabaho naman bilang office clerk sa isang Chinese university na nakabase sa Hong Kong. Ang asawa naman niyang si Yanyi ay nagtatrabaho sa isang library. Kahit hindi maganda ang kanilang kalagayan sa pamumuhay, pangpinansyal at mismong tahanan, ay mailalarawan pa rin ang pamilyang Tam ng mga kakilala at mga kaibigan bilang masayahin at mabubuting tao. Maliban dito, ang pamilyang Tam ay mga dog lovers din dahil may inaalagaan din silang siyam na mga stray dogs sa loob ng compound ng recycling station. Ngunit ang recycling station ay malayo sa main road ng lungsod, kaya wala din silang masyadong kapitbahay at walang kahit sinuman ang makakakita o makapansin sa mga araw-araw na aktibidad ng pamilyang Tam. Isang araw, July 5, 2009, bago pumunta si Xingfei sa trabaho, ay pumunta muna siya sa nursing home para bisitahin ang kanyang ina na may sakit. At pagkatapos nito, ay umuwi muna siya sa bahay sa recycling station. Ngunit, pagbalik pa lang niya sa bahay, ay naabutan na lang niya dito ang isang lalaking may maitim na balak sa kanyang pamilya. At nagkaalitan sila ng taong ito hanggang sa humantong na naging pisikal na ang kanilang pag-aaway. Ngunit, nagulat na lang si Xingfei nang bigla siya nitong gamitan ng patalim. Dahil sa mga natamo niyang mga sugat, ay hindi na niya nagawa pang makapanglaban. Hanggang siya ay tinuluyan na ng taong ito. Ang buong pangyayari ay nasaksihan naman ni Yanyi. Kaya sinigawan niya ang 2 bata na nasa taas na tumakbo para humingi ng tulong. At tatakbo na din sana si Yanyi para humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kasamaang palad ay inunahan na siya ng taong ito at ginapos. Ang 2 bata naman ay hindi nakatakbo sa labas dahil inuna nilang puntahan ang ina para sana tumulong. Ngunit dahil mga bata lang sila, kaya wala din silang kalaban-laban sa lalaking ito. Dahil napakalayo ng recycling station at malayo din sa mga kapitbahay, kaya wala ding nakakita o nakapansin sa sinapit ng pamilyang Tam. Sa araw din na ito, ang mga faculty members ng Finance Department ng Chinese University ay nagkatipon-tipon para mapag-usapan ang mga finances at expenses nung nagdaang semester. At isa na si Tam Xingfei ang inaasahan nila na makakadalo. Ngunit ang nakakapagtaka ay hindi ito dumating sa university. Kaya tumawag na ang katrabahong nagngangalang Ma sa mobile number ni Xingfei. Ngunit walang sumasagot. Una ay hindi pa nag-aalala si Ma kay Xingfei dahil nasabi na pala nito sa kanya noong isang araw na ang isa sa mga inaalagaan nitong stray dog ay nagkaroon ng skin disease at plano nitong dalhin ito sa vet clinic. Kaya ang pag-aakala ni Ma kaya hindi dumating si Xingfei sa university ay dahil baka nagpunta lang ito sa vet clinic. Kinabukasan July 6 ay hindi pa rin nagpakita sa university si Xingfei. Kaya tinawagan na nila ang landline nito. Ngunit katulad sa cellphone ay wala ding sumasagot. Dahil dito, tinawagan na nila ang library kung saan nagtatrabaho ang asawa nito na si Tung Yanyi. Ngunit nalaman din nila mula sa library staff na pumalya din ito sa trabaho. Sa kabila ng mga hinala nila, ay patuloy pa rin sila sa pagtawag sa mga mobile number at sa landline ng pamilya, hanggang sa may sumagot na nga sa mga tawag. Pero ang nakakabahala ay hindi isa sa mga Tam ang sumagot. Nagpakilala ito bilang pinsan ni Xingfei.
Pero hindi niya alam kung kailan ang balik ng pamilya dahil nagbakasyon pa sila sa mainland China. Ang mga katrabaho ay mas lalo lang nagdududa sa biglaang pagkawala ng pamilya. Kilala nila si Xing Fei na isang responsableng katrabaho at hindi nito ugali ang mag-awol. Maliban dito, si Xing Fei ay may ina din na may sakit na nasa nursing home na nakaugalian na nitong bisitahin isang beses sa isang linggo. Ayon ng mga katrabaho ay imposibleng abandonahin na lang nito ang ina. Isa pa, alam nilang ang mga anak nito ay may mga summer classes. Kaya imposible din na magbakasyon ang mga ito. Dahil sa pag-aalala nila, kaya tumawag na sila ng mga pulis. Sinamahan naman nila ang mga pulis sa tahanan ng mga Tam na nasa recycling station. Ngunit hindi din sila agad makapasok dahil nakalak ang gate ng compound. Kaya nag-door-to-door na sila ng investigasyon sa Pingche Village. Kasama na sa kanila na imbestiga ay ang mga kaibigan, kakilala, mga kapitbahay at mga kamag-anak ng pamilyang Tam. Ayon ng mga ito ay hindi inihabilin sa kanila ang susi ng bahay ng pamilya. Sa dinami-dami ng mga tinanong nila ay hindi nila matukoy kung sino sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. Sa kabutihang palad ay nakatanggap na sila ng lead na nagmumula sa isang mamamayan ng Pingche Village. Ayon pa nito, bago ang pagkawala ng pamilyang Tam, ay nasaksihan niya umanong iniabot ni Xing Fei ang susi ng bahay sa isang lalaki na malamang ay kamag-anak lang. Kaya ang kamag-anak na ito ay pinuntahan na ng mga pulis. Ngunit itinanggi nito ang susi. Ayon nito ay nasauli na niya ito kay Xing Fei. Ngunit ang pinagtatakha ng mga pulis ay iniiwasan din nito ang iba pang mga katanungan nila. Dahil wala itong matinong mga sagot, kaya nagbanta na sila dito na mag-conduct ng search sa bahay na tinutuluyan nito. At nagpanik naman ang taong ito. Bigla na lang nitong naalala na may duplicate pala siya na susi na naitago niya sa kanyang aparador. Sa kabila ng pagsisinungaling nito patungkol sa susi, ay hindi ibig sabihin na siya na ang responsable sa pagkawala ng pamilyang Tam. Kaya hindi nila ito maaresto at isa pa, wala silang matibay na ebidensya laban dito. Nang tuluyan na silang makapasok sa bahay, ay nagulat na lang sila sa estado sa loob. Ang mga kagamitan at ilang mga furnitures ay nagkalat, na para bang ito ay hinalughog. Sa master's bedroom naman ay nakita nila ang mga ID cards ng pamilya. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanila ay ang matalsik na nasa sahig at dingding. Kaya dahil dito, ang head investigator ay kinontak na ang border crossing office. At ayon nito, ang pamilyang Tam ay hindi pala nakalabas ng Hong Kong. Kaya siguradong-sigurado na sila na ang pamilyang ito ay naging biktima ng foul play. Kaya gumamit na din sila ng mga sniffer dogs para maghanap pa ng mga ebidensya. At dinala naman sila ng mga ito sa bakuran ng recycling station. Ito ay 9 na metro ang layo mula sa bahay. Ang mga aso ay nakahanap ng pulang mansa na nasa malambot na lupa ng bakuran. Pero nang dahil gumabi na rin, ay itinigil muna nila ang investigasyon. Ngunit sinigurado nila na isailalim sa house arrest ang kamag-anak ng pamilya na nagsinungaling patungkol sa susi. Kinabukasan July 7, 2009 ay bigla na lang inamin ng taong ito na siya nga ang responsable sa sinapit ng pamilyang Tam. At inamin pa niya na tinapos niya ang mga ito. Ang malaking tanong ng mga pulis ay kung bakit niya ito ginawa sa sariling mga kamag-anak. Ngunit bago nila ito dinala sa presinto para sa interrogation, ay tinuro muna nito kung saan matatagpuan ang mga biktima. Dinala sila nito sa bakuran ng recycling station, ang parehong bahagi kung saan sila dinala ng mga sniffer dogs. Ang hindi alam ng mga pulis ay may hindi pa inamin ang taong ito. Sa araw na ito ay humingi na sila ng tulong sa taga-fire department para mahukay na ang mga katawan. Nagdala naman ang mga ito ng excavation tools at gas mask. Ngunit nahirapan pa rin ang taga-fire department sa pagbubungkal dahil sa ilalim ng malambot na lupa ay isa palang semento. At ito pala ang hindi inamin sa kanila ng salarin. Sinemento pala nito ang 4. Napakakapal nito kaya hindi din nagsilbi ang dala nilang excavation tools. Kaya hindi sila nagtagumpay sa pagbiyak. Kaya dahil dito, ang police department
ay kinailangang tumawag sa private engineering company para makatulong sa pagkuha sa mga katawan. At dumating naman ang mga ito sa site na may dala-dalang high-grade tools at equipments. At sinimula na nga nila ang pagbabarena sa konkretong bahagi. Ngunit di nagtagal ay nakita na lang nila ang buhok ng isa sa mga biktima. At hindi na ito masikmura ng taga-engineering team. Kaya tumanggi na sila na ipagpatuloy pa ang pagbabarena dahil ayaw nilang makakita ng katawan ng mga biktima. Kaya mas lalo lang nahirapan ang police department. Umabot pa ng 13 oras nang makumbinsi nilang muli ang taga-engineering team na ipagpatuloy ang pagbubungkal. At nang tuluyan na nga nilang nabiyak ang semento, ay nakita na lang nila ang apat na magkapatong-patong sa isa't isa. At kasama pala ang mga murder weapons na sinemento. Ang hukay naman ay nasa 2.4 meter wide at 6 feet deep. Si Tam Xingfei ay nakita nilang nakagapos sa electric wire ang mga kamay at mga paa nito. Ngunit ang mas nakakasuklam ay nakitaan din nila ito ng 79 na mga sugat na gawa ng isang patalim. Ang asawa naman nitong si Tong Yanyi ay nakagapos gamit ang cable wire. Pero ang bibig ay may nakasiksik na white vest at ang ulo nito ay nakabalot naman ng jacket at plastic bag. Ang nakakatandang anak na si Tam Heung-man ay nakatali rin ang mga kamay at paa. Pero may nakapulupot naman na adhesive tape sa mata, ilong at bibig nito. At ang bunsong anak na si Tam Hyu-ying ay may nakatali ring adhesive tape at cable wire. Pero nakasiksik ito sa loob ng nylon bag. Nang lumabas na ang resulta ng postmortem examination, ay napatunayan na si Tam Xingfei ay lumisan dahil sa sugat nito na gawa ng patalim. Si Tong Yanyi at ang bunsong anak nito na si Tam Hyu-ying ay lumisan dahil sa suffocation. At ang nakakatandang anak ay dahil sa ligature strangulation. Sa araw na ito ay nagulat na lang ang mga kakilala at mga kaibigan ng mga biktima. Hindi sila makapaniwala na ang salarin ay kamag-anak lang nila na walang iba kundi pinsan lang ni Tam Xingfei na nagngangalang Xiao Xingke. Kung naalala nyo kanina, siya yung pinsan na nakasagot sa tawag ng mga katrabaho ni Xingfei. Sa mga oras na iyon ay kakatapos lang pala niyang dispatsahin ang apat at hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na linisin ang loob ng bahay dahil agad dumating ang mga pulis sa labas ng compound. Si Xiao Xingke ay nagmula sa mainland China. Pumunta ito sa Hong Kong para maghanap ng trabaho. Pero nang wala itong mahanap na trabaho, ay pinagtrabaho na lang ito ng pinsan niyang si Xingfei sa renovation sa recycling station at sa iba pang gawain sa hardin. Pero sa kanyang interrogation ay nagawa pa niya magsinungaling kung ano talaga ang nangyari. Ipinalabas niya sa mga pulis na siya at ang asawa ni Tam Xingfei na si Tong Yanyi ay may lihim daw na relasyon. At noong July 5 daw, ay nabutan siya ni Xingfei sa bahay at nagalit ito sa kanya. Nagkaroon sila ng alitan hanggang sa naging pisikal ang kanilang pag-aaway. Na-provoke daw siya kaya inunahan na niya ang pinsan bilang self-defense. At aksidente lang daw niyang tinapos ang tatlo. Pagkatapos ng interrogation ay formal lang inaresto si Xiao Xingke. Ngunit binago na naman niya ang kanyang kwento. Ayon niya ay wala silang relasyon ni Yanyi. Pero may gusto daw siya nito at balak niyang maging karelasyon. Pero nagsumbong daw si Yanyi kay Tam Xingfei. Naging dahilan na nagkaroon sila ng alitan. Pinalaya siya at pinagbawalan ng pumasok sa compound. Pero di kalaunan ay pinatawad siya ng mag-asawa. Naawa pa sa kanya si Tam Xingfei at si Yanyi dahil may naiwan pa siyang mga anak na sinusuportahan sa mainland China. Kaya pinabalik nila ito sa pagtatrabaho sa renovation. Pero muli na naman siya nagbabala kay Yanyi, kaya muli siyang pinalayas ng mag-asawa. At noong July 5 nga, ay hinintay niyang umalis at bumisita si Xingfei sa ina na nasa nursing home. Saka siya pumasok sa compound na walang pahintulot. Pero hindi daw niya aakalain na bigla na lang babalik si Xingfei sa bahay. Kaya nagkaroon ulit sila ng alitan, hanggang sa humantong na tinapos niya sila bilang self-defense. Naguluhan na ang mga pulis kung ano talaga ang totoong nangyari dahil sa pabago-bago ang statement ni Xiao Xingke. Pero may hindi pa siya inamin sa mga pulis. Dahil lang lumabas na ang ibang resulta ng forensic investigation, ay nalaman nilang premeditated pala ang ginawa ni Xingke.
Dahil ang murder weapon na kutsilyo ay hindi pala nagmula sa tahanan ng mga biktima, kundi dala ito mismo ni Shenke bago siya pumasok sa compound. Maliban dito ay nalaman din nilang bumili pa ito ng sako ng semento bago ang krimen. Higit sa lahat ay nawala din ang mga bank cards ng mag-asawa noong inimbestigahan na nila ang bahay. At nalaman pa nila mula sa bangko na ilang beses na din ginamit ang bank card ni Yanyi para sa withdrawal, pero hindi nagtagumpay dahil sa mga maling PIN numbers. Kaya sigurado na ang mga pulis na plinano niya ang kanyang ginawa at robbery ang motibo. Hindi naman naubusan ng kwento si Shoshinke. Ayon niya, ang totoong nangyari daw ay nakiusap siya sa mag-asawa na humiram ng pera para sana sa pagpapaayos ng kanyang ancestral home na nasa mainland China at para na rin sa mga gastusin niya sa kanyang mga anak. At noong July 5 ay nagpunta na siya sa recycling station para humiram sana ng 100,000 Hong Kong dollars. Pero tinanggihan siya ng kanyang pinsan hanggang sa nagkaalitan sila at inunahan na niya si Xingfei bilang self-defense. Pagkatapos niya silang tinapos ay saka na daw niya hinalughog ang bahay at kinuha ang mga bank cards. Wala nang pakialam ang mga pulis kung ang versyon ng huli niyang kwento ay may katotohanan ba dahil sapat na ang kanilang ebidensya na robbery ang kanyang motibo. Inilitis na si Shoshinke noong October 28, 2010 sa Hong Kong High Court at nag-plead naman siya na not guilty. At muli na naman niyang sinabi na may relasyon talaga sila ni Yanyi at malamang ay sinabi niya ito para maibaba ang kanyang sentensya. Pero noong November 23, 2010 ay napatunayan lang siyang guilty sa 3 counts of murder. Ito ay ang biktimang si Xingfei, ang asawa nitong si Yanyi at ang bunsong anak nito na si Yuying. At sinintensyahan naman siya sa kasong ito ng 3 concurrent life terms. Acquitted siya sa kasong murder sa panganay ni anak na si Yuman. Pero napatunayan naman siyang guilty dito sa kasong manslaughter. At nakatanggap naman siya ng 9 na taon na parusa sa kasong ito. August 9, 2002, sa edad na 55, si Shoshinke ay pumanaw sa Hong Kong Stanley Prison dahil sa sakit na liver cancer. At dito po nagtatapos ang nakakalungkot na kwento ng pamilyang Tam. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.